topic natin mamaya. Yan. Mawawalan siya ng powers dyan. Medyo malaki ang problema niya dyan. For example, today, as a city mayor, the supervisor of the police, he can go around with 40 bodyguards. Uniformed policemen, traffic, task force Davao, at saka meron ako nakikita ng mga SOG. No problem about that because he's the city mayor of Davao. Ang problema ngayon, COMELEC control na. So, yung mga functions mo, police supervision, mawawala na yan. So, you will be only provided with security in accordance to law, not afforded to the city mayor of Davao. And what does that mean? Sa ato pa, ang bodyguard ni Mayor Ron, mahimong duwa na lang. Uniformed policeman. O kabalumi sa media na ang gun ban exemption niya, hindi siya nasali dyan. I think all the mayors of the Philippines, except for a very few exceptions, hindi nakakuha ng gun ban exemption. So he has to finish this campaign with 2 bodyguards. Saldi, una na to basahon ang sunod pangutana ato siguro pangutanon unsa po'y masulti sa broadcast media sa nahitabong COMELEC control no sa COMELEC dinhi sa atong dakbayan sa Davao. Doon na lang ko'y gustong klarohon din kaubang Rafi, no? Sa kining COMELEC control. Before that, Manggod, doon na mo ko'y daghang mga balita din sa dakbayan sa Davao. Nga mismo gani ang Davao TF in which ang ila untang trabaho dinhi anti-terrorism man, di ba? Naa sila dinhi aron unta mao na ilang trabahoon. Pero nakabalita ta nga nangampanya ang maong Davao TF. And then without mentioning, I don't know kung kinahanglan pa ba na ako i-mention pero klarohon ta na lang yun no? Nangampanya sila para kay Mayor Rodrigo Duterte kung maayo daw kuno ang peace and order, ilawom ni Mayor Rodrigo Duterte. So di rin ako klarohon nga kanabang pagpangampanya karon ibutan nato Davao TF and then napatay balita nga ang atong kapulisan bisag unsay manghitabo dinhi karon sa dakbayan sa Davao without that COMELEC control nga niabot karon mura magula sila gihimo nga mga investigasyon labi na kung kaatbang sa hugpong o kaatbang sa grupo ni Mayor Rodrigo Duterte unsay nahitabo like for example dito sa ikatulong distrito dunay upat ka mga nahinumduman nato upat ka mga tao nga matud pa gisamok o giabdak sa mga New People's Army apan wa tay nadunggan gikan sa atong kapulisan kung unsa ilang investigasyon nga gihimo kini bang mga butanga karon mawala ba na o mahimuan ba na og pagtagad under sa COMELEC control? Pwede ko sagutin yan. 2 things yan One is, it's illegal for a military soldier or officer to campaign for any political party or political candidate. That is very clear. Ang right nila under our laws is only to vote, but they are not allowed to campaign. So, yan ang first point. Ang second point diyan, yung issue naman na meron daw reklamo ang mga sundalo na inuutusan sila mangampanya sa kandidato ng hugpong. Una na si Mayor Duterte, si Sara Duterte, pero ayaw ng sundalo. Kasi meron pa yatang issue na naiiwan, yung tungkol sa links ng hugpong ni Mayor Duterte sa NPA. Alam naman natin, halos lahat ng military galit yan sa NPA. In fact, that is what they are all about. They are in the military to fight insurgency. So, medyo complicated yan. Ang advice ko lang dun sa mga nakakakita niyan, total, pwede silang umasa ngayon with the COMELEC control situation na pwedeng aksyonan ng reklamo nila. Sabihin nila yan dun sa opisina ng COMELEC and those who are violating it can be restrained to their quarters. Hindi na yan makakalabas and they will have to face future charges under our election laws. Gusto ko lang pala i-point out, Rafi, mabigat ang penalty ng violation ng election code. Imprisonment yan. Almost to the smallest regulation of the election law, ang penalty niyan, imprisonment, 6 years up. So, hindi yan ganyang kasimple na offense. Alam ko'y gustong iduga, kaubang Rafi o kaubang Saldi. With due respect kay Ber. Nasa'yo naman yun din sa dakbayan sa Davao. Sa 22 katuig ni Mayor Rodrigo Duterte, ang iyang support nga to sa Philippine National Police, grabe. Kung atong tanahon. Na ay bugas, na ay mga grocery, o nadunggan pa nato nga doon na siya payola, ginahatag sa mga butang nato, mga opisyal sa atong Philippine National Police. I don't know kung kaya sa usa ka COMELEC control
nga makontrola gid tinuod sa COMELEC ang pagdumala o pagsugo ngadto sa PNP kung unsay himuon o kaha sa military, in which ang kanabitong gitawag bitaw nato nga murag duna nay maayong relasyon si Mayor Rodrigo Duterte ngadto sa atong mga law enforcers, in which ayo ko gina nga mukalit man lang na nga Mayor, di na ko matuon nimo kay under COMELEC control man lang ta. Ang ako mangod dinhi, ang impluwensya nga gihimo sa mayor nga sa dugayng panahon nga iyang gisuportahan pag-ayo ang mga pulis nga ay lagdak pang NPA do. Kay ako nay bahala ana kay amiguhon na to na. Of course, with the links of the mayor to the NPA. So, mahimo bitong basig mahimong inutil na usab. Bisan pa karong panahon nga under COMELEC control na ang dakbayan sa Davao. Idugang daw ni Mr. Ver Bermudez. Actually, that is a valid concern. Kanang di maminaw ang mga military commander o ang mga police commander sa commissioner in charge. But there is a solution to that because it is within the powers of the commissioner in charge under COMELEC control situation to remove the commander, whoever he may be. So, ang mangyayari kasi dyan, pag ako ang commissioner in charge, nakita ko ayaw sumunod ng isa kong military commander, the first thing that I will do is order his immediate relief and get somebody downstairs or from another area to assume. But that is not without prejudice to the filing of election charges or charges of kung anumang violation sa Articles of War in the future. Kaya malaking sugal yan sa mga meron dyan ang subordination because the COMELEC Control Commissioner has assumed the commander status. So pag hindi mo yan siya sinunod, ang tawag dyan insubordination. And in military discipline, mabigat ang offense na insubordination. You can compromise your military career kapag di ka sumunod. Ver, in brief, unsa ba ang epekto niining COMELEC control diya sa Team Nograles? Since Speaker Nograles led the filing of the petition to place Davao City under COMELEC control, I presume that they know it's to their advantage. Kasi ang laging rinireklamo dyan ng mga hindi nakaupo sa local administration, hindi nila mas ma-ensure na ang police will be fair. Because merong 800 million a year peace and order funds ang Davao City, so madami nang naibigay ng pabor yan 23 years after. Ang mga military, ganun din. Since it's part of the 800 million per year na peace and order funds, madami ng pabor na naibigay ang city government sa mga military. That's why, kung akong nasa position ng Team Nograles, I will do the same. So imagine, the city mayor of Davao is mobilizing 1,200 policemen in addition to the 10,000 employees of City Hall, plus may augmentation pa tayo ng military dito, about how many troops, may CAFGU pa yan. So ang dami niyan. So, lugi ka masyado dyan. That is always the advantage of the incumbent. So, itong COMELEC control situation, I presume that Team Nograles is happy about this development. Unya, sa po'y epekto sa gingon nato ang COMELEC control sa hugpong. Sa po'y ilang kwan. Well, they will lose a lot of advantage because ang presumption dyan, nakatanggap ng pabor yan sa principal nila. So, hindi na ganun kadali. Pangalawa, baka ang pumalit ng mga military commander at mga police officers in the next final days of the campaign will be not their friends. So, may problema ng konti dyan. Okay. Saldi, mo balik kita human lamang sa pipila ka pahinomdo. Kalampuan, kalatuna. Mas kuyaw pre, ang nakita nimong programa nga dunay 3.3 billion pesos nga gibubo nga proyekto sa infrastruktura sukad 1989. Nungka anang gadumala sa 3.3 billion pesos nga kabtangan sa syudad sukad 1989 nga wala hikit Ikaw dunay gahom nga mopili. Ikaw dunay gahom nga mopago. Sa benepisyo alang sa kabataan, kinsa ang angay piliun? Ang dunay 28,000 ka eskola sukad pa tuig 1997 o kadtong dunay 28,000 kadusin ng kabataan-una nga gipamatay sukad tuig 2001 nga wala nila masulban. Ikaw dunay gahom nga mopili. Ikaw dunay gahom nga mobago. Mas bintaha nga dunay 83,000 nga libreng PhilHealth ang nahatag sa mga kabus. Ikumpara sa 83,000 ka basurahan o garbage bin nga gibayran sa sobra kamahal nga presyo. Ikaw dunay gahom nga mopili. Ikaw dunay gahom nga mobago. Kalampuan, kalatuna.
Saldi, balik kita og atong hisgutan kining nahimong ruling sa korte, no? Kabahin ni ining